So speaking of tree, di ba? Tito Vic and Zoe, sa Visayas sa Mindanao. We're talking about tree, no? Sabihin mo ni sa katabi mo, 3 susi. 3 susi. Na huwag mong iwawala. Alright? 3 keys to make a disciple towards a successful journey. Let's have a recap of what we've been learning from the Real Life Discipleship series, no? We talked about, according to Matthew 28:19-20, no? A church is successful when it obeys the command to what? Make disciples. Right? Do you agree with that? No? Tell the person next to you, make disciples. Ayan. Sabi mo sa kanya to make disciples. No? Matthew 4:19, remember we talked about this, that it gives a clear, uncomplicated picture of what a disciple looks like. It can help a church know if it is obeying the command to make disciples. No? Ano ba yung Matthew 4:19? Follow me. No? Remember this? And I will make you fishers of men. Ito yung mga pinag-aralan natin, yung mga nakaraan series natin. Right? Ano yung ibig sabihin ng follow me? Di ba dissect natin? Follow me, I will make you, and then fishers of men. Anong ibig sabihin nun? Doon sa follow me, a disciple committed to the mission of Christ. Those who follow Christ, they are the disciples who are committed to follow, no? Si Jesus Christ. Hindi lang si Jesus Christ, kundi pati yung kanyang mission. Right? At we use the illustration of a hand, no? How about I will make you? No? There will be changes in you, no? A disciple knows and follows Christ, where we use the illustration of a head. How about fishers of men? A disciple being changed by Christ. Now imagine, and we use the heart as an illustration. No? But remember the story of Peter. No? Ang sabi sa kanya, Peter, ibato mo yung net dito sa side na to, and then you'll get a big catch. Imagine, si Peter, the whole day na siya na nangingisda, wala siyang mahuli. No? Pero, ang sabi sa kanya, ng isang karpintero, nakuha niya yung idea, parang sinasabi, isa kang doktor, sinasabi ng isang lawyer, gamutin mo siya, ito, painom mong gamot. Lawyer ka eh, doktor ko, I know my turf. You know what I mean, no? Ako ay isang, halimbawa, ako ay isang driver, no, at ikaw naman na isang nagtitinda sa palengke. So, hindi mo ako pwedeng turuan sa pagdadrive. Alam ko yung ginagawa ko. Ganun si Peter. Si Peter. Ganun si Pedro. No? Ganun si Peter. No? Alam niyo yung sinasabi niya. Pero sabi ni Peter, because you say so, dahil sabi mo, boss, gagawin ko. Alright? Nung binato niya ngayon yung net, ang dami niyang nahuli. So, tuwan-tuwa siya kasi fisherman siya. Ngayon, kumonek si Jesus, ano ba trabaho mo? Fisherman ka. And then, follow me. I will make you fisher of men. Mangingisda ka ng kaluluwa. Amen? Tabi-katabi mo, mukha ba siyang nangingisda ng kaluluwa? O nangingisda lang ng tilapia? Mamaya, nakita ko, may mga prito ng tilapia na nandun, no? Na nakalatag pa sa lettuce. Parang ang sarap kainin na. You see, we look at the stages of growth that every believer goes through on his or her way to becoming a disciple who can disciple others. Remember the stages, no? How to grow as a disciple, no? Sa lahat ng part ng series na pinagdaanan natin, ito isa to sa mga favorite ko. Kasi mind opener sa akin eh. Naintindihan ko yung stages na pinagdaanan ko at pinagdadaanan ko at yung stages na dinadaanan din ng maraming tao. Right? So ano ba itong mga stages na to? How disciples grow. No? Remember the spiritually dead, the infant, child, young adult, and the spiritual parent. No? Sino yung mga spiritually dead? No? Sabi dito, and you were dead in the trespasses and sins in which you once walked. Ephesians 2:1. These are the walking dead. No? They are alive physically, but they are dead spiritually. Remember that pinag-usapan natin. How about the spiritual infant? Those people who receive Jesus Christ as their personal Lord and Savior, but they are starting in their spiritual journey. No? How about the spiritual child? Sila naman, medyo nag-mature na from spiritual infant, naging spiritual children na sila. No? So, hindi naman yung mga spiritual young adults. No? Those people who are matured enough, no,
para to enter the next and final stage, the spiritual parent. The only difference between spiritual young adult and the spiritual parents is that yung parent kasi may anak. Yung adult wala. Alright? So pwede kayo parehas matured, pero ikaw, you just stayed as matured. You're a matured Christian, pero you don't follow the mission of Christ. Ano uli yung mission of Christ? Sabi niya, follow me, no? And I will make you fishers of men. No, kasi ano yung mission niya talaga? Ang mission niya talaga ay palaganap ang salita ng Diyos. Okay, itong mga spiritual parent nakikinig sa Panginoon at ginagawa nila yung kung anong sinasabi sa kanila ng Panginoon. You see, these are the 5 stages. So remember that. Sabihin mo sa atin mo, dead, infant, child, young adult, and parent. Alright, so alala natin, inihati-hati natin sila sa 4 na quadrant. Meron ditong dead and infant, nasa first quadrant. Ano yung naghihiwalay sa kanila? Yung born again experience. Kasi nakilala nila ang Diyos. Alright? So sa second quadrant, yung child. Third quadrant, yung young adult. And fourth quadrant, yung parent. Sabi natin, this is not a cycle. Nag-matured, nanganak ka na, tapos babalik ka sa din. Alright? Hindi siya cycle. Mag-stop ka na dito. After nito, ba't ako parang ano ngayon, may punto ako ngayon. After nito, meron ka ng, after nito ay, yon eternal life na kasunod. Alright? Kasi wala talagang eternal death. Alam niyo ba yon? Pag namatay tayo, may eternal life, walang death. No? Physical death meron. Pero meron tinatawag na eternal death. No? Ano ibig sabihin nun? Eternal life kasi pupunta ka sa heaven, you'll be with the Lord, no? Mabubuhay ka ng walang hanggan, walang katapusan. Ang eternal death, no? Pupunta ka sa ilalim, pagkatapos, pagpunta mo doon, hindi ka mamamatay, paparusahan ka na walang hanggan. Ang hirap doon, di ba? So, maraming tao ngayon na sabi nila na impyerno daw itong mundo na to. They never know what they are talking about, what is hell. Read the Bible, and the Bible is very clear kung paano nila describe yung hell. Yung talaga hell. Imagine, no, kasi dito parang madaming tao nagpapakamatay para tapusin yung kanilang misery. Diba? Nagsisuicide sila kasi para tapos na yung misery nila. Hindi nila alam yung pupuntahan nilang misery na walang katapusan. No? At responsibilidad mo at responsibilidad ko na ipaalam sa tao na iwasan nila in destination na yun. Do you agree with that? Alright. You see, a church is successful when everyone, lahat tayo, in the church is in the game. Now, remember yung pinag-usapan natin na mayroong mga tao na nasa grandstand, nakaupo, may mga tao na naglalaro, may mga tao na nasa sideline lang, na naghihintay para maglaro. No? Pero ang importante, lahat tayo, everyone involved in this game. And we are part of the team Jesus. You see, maturing into disciples who can reproduce other disciples. That is the very goal of Jesus Christ, for you to reproduce. This Sunday, I will coach you, no, from the why of discipleship to, no, this Sunday I will coach you from the why of disciple making to the how. Alright, dati pinag-usapan natin why. Bakit ba natin kailangan mag-disciple? Ngayon, for tonight, gagamitin natin yung 3 susi. No? Ito yung how to make disciple. So, again, let's ready for our topic for this morning. 3 keys to make a disciple towards a successful journey. No? Ano na itong mga 3 to? 3 topics. Okay? 3 topics equals 1 successful journey. Now, topic number 1, an intentional leader. No? We will make use a driver as an illustration. Number 2, a relational environment. We will make use a vehicle as an illustration. And number 3, a reproducible process. And we will make use of a map as an illustration. How do we do this? Now, kailan lang pumunta kami sa Yosemite as a family and we enjoyed it. Kita niyo yung malalaking sequoia-trees. Nako, if there's one thing na pupuntahan, I would recommend na as a family pumunta kayo sa napakaganda. No, you see, pag pumunta ka sa Yosemite, kailangan mo
ng tatlong bagay. You need a driver, vehicle, and a map. That will equals to successful journey. Do you agree with that? Okay. So, kailangan mo ng driver, kailangan mo ng sasakyan, kailangan mo ng map para makapunta ka sa gusto mong puntahan from point A to point B. Okay. I was the designated intentional leader or driver. Alright? So, we make use of our vehicle equals our relational environment. Mamaya, mas mapaliwanag ko siya. And number 3, hindi na tayo gumagamit ng map ngayon. Social na tayo ngayon sa generation natin. GPS na ang gamit natin. Right? So, this will be our map, our reproducible process. Alright? So, in order for us to go from point A to point B, we need these 3. Okay, a successful journey requires planning and preparation. Do you agree with that? Importante na alam natin yung pupuntahan natin kasi ang mangyayari pag hindi ka sigurado sa pupuntahan mo, makakaubos ng oras, nakakahanap doon sa pupuntahan mo. So you need to plan and prepare. Let's talk about first the driver. No? Driver. A driver is an intentional leader. In our spiritual realm, Jesus Christ is our driver, right? He is our intentional leader. Okay? He leads us intentionally in spirituality. A road trip cannot begin if someone doesn't turn the key, start the car, and drive. Alright? Who started the car of salvation? It is Jesus Christ. So, kailangan ka ni Kristo. He's giving you the key to drive. He needs you to be intentional in doing these things. You see, a driver with destination in mind is very essential. No? Sa 3 years ministry ni Jesus, alam niya yung gagawin niya. No? Kasi may lang na panahon natin eh. Sabi nga ngayon, ang lifespan daw ng tao nasa 80 years, 90 years. No? O iba kapag ka may bisyo, mas mababa pa. So imagine, sabihin mo ng 100 years ang kaya mong ibuhay, napakaikli nun. So you need to be intentional, no? You have a destination in mind na dapat na tinutumbok. Okay? Bakit? Kasi importante 'yon. At saka tayo, na tinawag ni Kristo is very, very serious sa ating gawain. Bakit? Kasi parang yung mga driver ngayon, madalas na nadi-DUI, di ba? Tayo as Christians, we don't drink and drive in spirituality. Kasi we are very serious. Alright? Ayaw natin na pumalpak. Kasi imagine, naatasan ka na susunduin. Halimbawa, Conrad, sunduin mo naman si President Obama bukas ng alas 10 ng umaga. Ihatid mo doon sa City Hall ng Los Angeles. No? Ikaw ang naatasan. Well, it's an honor na ikaw ang susundo sa presidente. Diba? So, seryoso ka. Pagbibihis ka siguro na napakaganda. Ang gwapo-gwapo ni Conrad. Tapos talagang dahan-dahan niyang ihahatid si President Obama from point A to point B. Imagine, kung pupunta ka, susundin mo si Obama, lasing ka. Mr. President, how are you? Let's get it on! Sakay na, boss! Di ba? We're very serious sa pinapagawa ni Kristo. No? In the discipleship process, we call this driver an intentional leader. Alright? Kung titignan mo yung katabi mo, yan ang intentional leader. What do we mean by this? The driver or the intentional leader has to drive the discipleship process toward the goal of making disciples. Alright? So, ibig sabihin, alam mo, pag lumabas ka ng simbahan ito, pag pumasok ka sa trabaho, pagdating mo sa bahay, pag nakausap yung kapitbahay mo, intentional ka. Alam mo, ang isang goal mo, ipapalaganap mo ang pagmamahal ni Kristo. This driver needs some skills. And it helps if pansinin niyo, he or she, so walang discrimination dapat. Pwedeng lalaki, pwedeng babae, lahat tayo tinawag ni Kristo. He or she has made the trip before, or at least has a dependable map. Unang-una, the driver needs some skills. No? I tell you, si Jesus, gumamit siya ng skills to ward off the devil. He used the Word of God. He used the Word of God as his map. No? I tell you the truth, even the devil used his skills of knowing
yung Word of God. Siya mismo gumagamit ng Word of God. Di ba? Yung pinanutilitis na si Jesus Christ ng 40 days of fasting. Word of God ang ginagamit ng devil. Right? So, Word of God din ang ginamit ni Jesus para i-ward off niya yung devil. So, you need to be skilled. And able for you to be skilled, you need to train. Right? As a Christian, as an intentional leader, as a driver, it is very hard to drive if you don't know how to drive. Amen. Do you agree with that? Right? Naalala ko, hindi pa ako masyadong mahusay mag-drive. Sabi nung biyanan ko, pakilipat mo naman yung taxi namin sa kabilang kali, Nakita niya, gano'n ako, no? Parang nag-jerk kasi, yung manual, So sabi nung tsuhin ni Mini, ako na lang ang maglilipat. Baka maibangga mo pa. So, mahirap gawin ang isang bagay na hindi ka sanay. Do you agree? You need to practice. No? Naalala niyo po ba ng mga first time kayo nagpa-practice mag-drive? Di ba? Halos lumikit na yung mukha niyo dun sa salamin. Kasi ayaw niya, sigurat. Tapos, ang higpit ng hawak mo dun sa manibela. Right? Tapos, ang lapit-lapit mo dun sa No? Tapos, ayaw mo kakausapin ka, ayaw mo bubuksan yung radyo, gusto mo concentrated ka. Isarado niya yung ayaw mo makaka-receive ng hangin. Gusto mo tahimik kasi nagko-concentrate ka. Now, imagine na marunong ka na mag-drive, painumin ka pa ng kape. Di ba? Pa-text-text ka pa nga, masama yan, bawal yun. Malaki-laki rin ang bayad pag nahuli kayo nagte-text. Alright? So, importante ang skills. No? Magkakaroon ka ng skills kapag nag-train ka. So, you need to read the Bible. You need to pray. You need to be part of a life group. You need to attend Sunday worship. You need to go where you will be encouraged. Because that is part of your skills training. Yun ang panawagan sa atin ni Kristo. No? At saka hindi natin pwedeng dalhin ang mga tao kung saan hindi pa naman tayo nakakarating. You agree with that? Halimbawa, sabi natin, kailangan kitang dalhin at sasamahan kita doon sa Baguio. Pero ang nararating mo lang hanggang Tarlac pa lang. So, paano na yung Pangasinan? Paano na yung La Union? Paano na yung Baguio? Hindi mo kabisado. Do you agree with that? Kasi ang kabisado mo lang mula Maynila, Bulacan, Pampanga, at Tarlac. Hanggang doon pa lang yung nararating mo. So, you need to do something na kailangan pumunta ka muna doon sa Baguio para ma-invite mo yung tao pumunta ng Baguio. Do you agree? Or, hindi ka pa nakakapunta ng Baguio, kailangan mo ng dependable map. And your dependable map is the Word of God. Amen? How about the vehicle? The relational environment. Ano ibig sabihin nito? So, medyo malinaw na sa atin. Okay, driver ako, intentional leader ako, para kay Kristo, gagayahin ko si Kristo. Ano yung vehicle? Ano yung relational environment? From the word, yung environment, dapat merong relasyon doon sa environment. Magkikreate ka ng environment ng relasyon. Paano yun? Tingnan natin. A driver, of course, must have something to drive. You will not be called a driver kung wala kang ida-drive. Do you agree? So, in discipleship, the vehicle, the intentional leader drives is the relational environment. Anong ibig sabihin nito? Relationships are what God uses to communicate His truth and help people grow. Alright? It is very hard for you to grow as a Christian kung hindi ka involved sa relationship. Right? Subukan mo. Every Sunday, just turn in the TV. No? Oh Lord, nag-church ako sa TV. Pero wala kang relationship. You will fill in knowledges, alright? But you don't experience it. Amen? No? Kasi importante, kasi preaching the gospel to one another, alam mo yun, the power of small group relationships. That's why we have life groups. That's why we have Sunday services. Now, Sunday services is a celebration of praise. No? That's why we have women's girlfriends in Christ women's hangout. Yesterday, you had a wonderful day dun sa park, no? That's why we have boys' night out. That's why we have one-to-one. That's why we have counseling. No? Because we want to promote relationship. Right? Palimbawa, tinanong ka, yes, I'm honing my skills
Sabi mo kasi, dapat mag-church. Saka nag-church naman ako. Tuturnin ako sa Channel 9. Tuturnin ako sa TBN. Right? Nakikinig ako sa preacher. Maganda na yung preaching. Yeah? O sige, halimbawa, nagkaroon ka ng problema. Kaya mo ba tawagan yung tao doon sa Channel 9? Kaya mo tawagan yung tao doon sa TBN? Kasi wala kang relasyon doon. Hindi ka niya nga kilala eh. Do you agree? You need to have a relationship. Imagine, in your own home, sa family niyo, wala kayong relationship sa isa't isa. Napakahirap. Hindi kayo nagpapansinan. Napakahirap. You need to have a good relationship. Without relationships, no, without the vehicle, the journey of discipleship is boring and ineffective. Do you agree? No? Kasi si Jesus Christ na Diyos na ng mga Diyos, hari ng mga hari, bumaba siya to have a relationship with people. Imagine, nakipagrelasyon siya mula dun sa Aba, hanggang dun sa pinakawalang hiya, hanggang sa pinakamasamang tao, hanggang sa pinakamayaman tao. No? Si Joseph of Arimathea. Diba? Arimathea. Joseph of Arimathea. Tama ba? Arimathea? Arimathea. Basta yun. Arimathea. Si Joseph. Basta si Joseph. Hindi na rin mata. Hindi na rin mata. Si Joseph of Arimathea. Si Joseph na taga-Arimathea. Right? Alam mo siya, part siya ng leadership na nag-persecute kay Jesus. Pero follower siya ni Jesus, no? Hindi siya nag-agree doon sa sinasabi na dapat ganito ang gawin kay Jesus. No, hindi siya nag-agree. Hindi lang yon. Hiningi niya yung body ni Jesus. Sabi niya, pwede ba? Pagka namatay na yan, yung papatayin niyo, no? Hindi papalibing ko sa magandang libingan. Kasi mayaman siya. Rich man yun. Pero, kaberks ni Jesus. Diba? Sino yung saksakan naman ng sasama, no? May babae doon sa well, yung Samaritan. No, 5 asawa nun. Pero, kaberks ni Jesus. Diba? Diba, sino naman yung mga matitigas ang ulo? Diba, sina Pedro, si Zacchaeus na napaka-greedy, na tax collector, na lahat ng tax tinataasan niya, kinuha. Pero kaberks ni Jesus. Lahat yun nagbago ang buhay. Lahat yun nag-surrender kay Jesus Christ. Imagine, si Jesus, TV lang, pinanonood lang natin. Right? Ito mga Israelites na to, haka-haka lang si Jesus. Kwento-kwentuhan lang si Jesus. Walang relasyon. Boring and ineffective. Do you agree with that? You see, it may be informative, no? Nanonood tayo sa TV, ay kita natin yung mga preachers, no? Pagkatapos ng preaching, kakain na tayo, matutulog na tayo, but it won't be life-changing. No? Change life kapag na-practice mo. Hindi ko sinasabing mali yung pinreach, tama yun. Okay? Makinig kayo, manood kayo ng preacher sa TV, tama yun. Pero you need to practice kung ano yung pinipreach. Alright? Ang problema lang, kapag nanonood ng mga preachers lagi sa TV, ang nangyayari, we worship the pastor, not hindi yung sinasabi at itinuturo ng pastor. Alright? So, importante, na para magkaroon ng life-changing experience, kung ano yung sinabi niya, no, i-experience natin. Makipagrelasyon tayo sa mga tao. Alright? So, you see, motivation can die because no one is there to celebrate a breakthrough or support us when we struggle. No? Bakit importante ang relational environment? Kasi sa buhay mo, there will be time na meron kang mga breakthrough. Na kailangan meron kang ka-celebrate. Do you agree? Halimbawa, pumasak sa board exam si Conrad, mag-isa lang sa Conrad sa buhay, yay me! Bibili siya ng cake, tapos ang galing ko talaga. Ang galing ko, yay me! Di ba? Ang nakakalungkot naman yun, di ba? Ang sarap nang pupunta ka dito sa church. Alam niyo po mga kapatid, madami makikinig. Humingi po ako ng panalangin sa inyo. Pumasa na po ako, dinilig na ng Diyos ang panalangin natin. At lahat na bless, hindi lang si Gordon, pati lahat na bless. Lahat meron kasi tayong relasyon. No? Imagine, may sakit yung anak mo. Di ba? Ikaw lang ang magpe-pray. Nakakalungkot yun. Di ba masarap, meron ka iti-text, pakipray naman, ang dami nagpe-pray sa'yo. Right? So, importante relasyon. So, sa lahat ng breakthrough mo, may kasama kang nagsiselebrate. Sa lahat ng struggles mo,
may kasama kang susuporta sa'yo. Amen? Relationships create the environment where discipleships happens best. Imposible magkaroon ng discipleship kung walang relational environment. Imposible. Kailangan magkaroon ng relationship para magkaroon ng discipleship. Okay, importante nating tandaan na kasi a lot of people, ang gusto nila, maraming tao. Alright? Pero tingnan nyo, kung babasahin nyo yung four Gospels hanggang doon sa Book of Acts, si Jesus, hindi siya masyadong interesado doon sa maraming tao. Interesado siya lahat, masaya lahat ng tao, pero nung nag-strategize siya, nung nagsisimula siya mag-ministry, interesado na siya doon sa 12 niyang kasama na dinidisciple. Kasi alam niya, pag nag-ascend siya sa heaven, yung 12 na yan will turn the world upside down. And truly, those 12 made a dent in the universe. Without those 12 disciples of Jesus Christ, wala tayo. You agree? Without them, wala tayo. Kasi nagkaroon ng ripple effect. No? Nagkaroon ng contagious Christianity because of those 12. So tama yung diskarte niya. So dapat gayahin natin. Kasi madali lang naman, sa totoo lang, magpapasok ng tao eh. Maglatag tayo ng lechon every Sunday. Pangalawa, mag-invite tayo ng mga kilalang tao. Diba? Si Manny Pacquiao. Pag hindi nasira itong lugar natin eh. Diba? Papuntayin natin si Manny Pacquiao dito. Now, sabihin natin, after ng fight ni Manny Pacquiao, May 2, May 3 Sunday, 10 o'clock, nandito siya mag-pray. Sigurado, bahang-baha yung, alam mo, hindi lang Pilipino nandyan, pati mga ibang lahi nandyan. So, madali mo mag-draw ng tao. Ginawa nila yun sa Shepherds of the Hills, right? So, alam niyo, pero si Jesus, nakita ko, nung madami ng tao, pansinin niya, ginawa niya, nag-escape pa nga siya eh. Nag-escape pa siya doon sa maraming tao, umiwas siya. No? Inihilagan niya kasi ang focus niya yung 12. So, mas madali pala yung trabaho. E ba't napapakahirap tayo mag-invite na maraming tao? Ang sabi ng Panginoon, focus on a discipleship process and use a relationship. Kaya mo bang makipagrelasyon sa maraming tao? Imposible. Pero kaya mo makipagrelasyon sa isa. Do you agree? Kaya mo makipagrelasyon sa 2. Do you agree? Siguro maximum of 12. Pero, konti lang yun. Huwag kang makikipagrelasyon sa maraming tao dahil hindi mo makayanin. Number 3, a map, no? Ulitin natin, driver, intentional leader, no? Kailangan natin ng vehicle, no? Ano yung vehicle? Yung relational environment. At number 3, mapa. O, sa panahon ngayon, GPS ang tawag. Alright? Or the reproducible process. Ano ibig sabihin nito? The third component to a successful journey is a map or a GPS or the reproducible process. From the word produce, reproduce. It's a process na kailangan mong maduplicate. Ano ibig sabihin nito? You see, this roadmap allows us to measure a disciple's progress and teach that the disciple the route so that he or she can intentionally lead others on the same journey. Okay? So, gagamitin natin itong mapa na to to make sure na magkaroon ng multitudes. Alright? Jesus intended, ito yung sinasabi ko kanina, for His disciple-making process to be reproduced. Okay? Ganito yung naaral ko, ganito yung naging exposure ko, ganito yung naintindihan ko prior ako mag-ministry. Okay? Ang tinuro sa akin, nakita ko, ang naging influensya ko doon sa maraming simbahan at mga Kristiyano at sa mga librong nabasa ko, ito sinasabi. Go for the multitudes. Alright? So, go for the multitudes. Proclaim the gospel. Tama yon. The problem is, literally, ito yung inaatake ng mga tao, yung multitudes. Ngayon, nung binalikan ko yung 4 Gospels, hanggang sa Book of Acts, si Jesus nakafocus doon sa discipleship. Hindi sa multitudes. Baliktad. So, nag-realign ako ngayon. Sabi ko, kasi, pumasok man tong multitudes, hindi naman ready yung disciples ko, talo rin. Do you agree? Talo rin.
importante, kung gagayahin ko si Jesus, kailangan kong mag-train ng mga tao, i-duplicate ko yung Christianity, i-duplicate ko yung pag-ibig ng Diyos, I'll make sure these few people, no, will impact the world. Will impact people. Kasi ito, it will impact the tree, and then, nakuha natin. So there, see, multiplication is a byproduct of discipleship. We don't go for a lot of people. Kasi maraming tao, papasok, lalabas, kasi hindi sila sasali. Halimbawa, dito, pumasok ng mga tao, hindi man nga lang binati ng mga nandito aalis din sila. Do you agree? So, no, ganun yung ginawa ni Kristo. When the 12 accepted Him as the Messiah, kagaya ng ginawa natin, He invited each of them to join a small group in relationship with Him. So, tama pala yung diskarte na kasi alam nyo, ang daily church nasa Monday to Friday. Kung paano tayo nagla-live, kung paano tayo nabubuhay. Ang Sunday ay celebration of praise. Supposedly, dapat nagpapakasaya tayo para kay Kristo. Ang nangyayari, iniipon natin lahat ng pagyati, problema natin, dadali natin ng Sunday, and we will ask God, sana maging genie ka, tanggalin mo yung problema ko. No? You see, kapag na-enjoy mo ang small group, you are in the right track. Alright? Kasi si Kristo mismo ang nagpasimula ng small group. No? As the disciples grew, Jesus gave them responsibilities. Alright? Nung lumaki na, from dead, no? Naging infant, naging child, papasok ng spiritual young adult, binigyan niya ng responsibilidad ni Kristo. Kaya, bawat isa sa inyo, napapansin nyo, no, you start taking in responsibility dito sa church. Hindi lang sa church, pati sa mga spiritual responsibility nyo, sa mga kamag-anak nyo, sa mga kaibigan nyo, sa mga classmates nyo, sa mga kasama nyo sa trabaho. You see, in their ministry, anong ginawa ni Jesus? He joined them and coached them. Finally, He released them to do the same with others. No, involved siya. Alright? Involved si Kristo. Tinuruan niya kung paano. Alright? Kumbaga si Kristo, yung preacher, tinuruan niya maging preacher, tinuruan niya maging teacher. Ganito magturo, ha? Si Kristo, yung apostle, tinuruan niya mag-apostle. Ganito mag-plant ng church, ha? Yung si Kristo, yung evangelist, tinuruan niya mag-evangelize. No? Yung si Kristo, yung pastor, tinuruan niya mag-pastor. Pinamuhay niya muna. No? Ito yung ginamit ni Kristo to achieve itong red na to, yung success. Gumamit siya ng coaching, nag-motivate siya, lead by example, nagturo siya, pinakita niya yung vision ng Panginoon na dapat, no, ganito yung vision ng Panginoon. Alright? Ito yung target natin mga tao. Pero don't go there. Malilito ka lang, mahihirapan ka. Mag-focus ka muna sa discipleship. Alright? So, ano pa? In-inspire niya yung mga tao, naging mentor siya, and he was a team player. Part siya ng team. Nandun siya. Alright? Mahirap mag-disciple kung wala ka. Alright? Hindi po pwedeng ko na bayaran ka ng $20, paki-disciple naman si Job. Hindi pwedeng ganon. Do you agree? Kulang yun. Kasi pag kumain kayo McDonald's, ang lakas kumain yan. Kulang pa yung $20. Right? You need to be there. You need to be part of the game. No? As we end, I'd like to share to you SCMD. Share, connect, minister, and disciple. What do we mean by this? No? Kanino tayo? Balikan lang natin yung how to be as a disciple. No? Yung dead, infant, child, young adult, and parent. Share, connect, minister, disciple. Narinig yung boses ko doon. Kinakamusta po namin lahat ng nanonood doon sa labas, sa overflow room. Nice. Kinakamusta namin mga nanonood sa YouTube. Nakikinig sa podcast. At saka yung 3 tao dito sa church. 3 lang pala yung tao sa church. Okay. Now, share, connect, minister, disciple. You see, the spiritually dead, we share sa spiritually dead. We share sa infant. Ano yung i-share natin sa kanila? We share the love of God. We share the gospel. Through our lips, through our deeds, no? To our works. Kailangan ramdam, kailangan kita. We share to the infant, to the dead. Bakit parehas magsishare sa kanila? Kasi
thin line pa yung naghihiwalay sa kanila. The most fragile, no, kung ilalagay mo sa pinuntahan natin, sa Big Bear, si Nate na infant, right? Si Job na child, right? Si Alan na young adult, di ba? At saka si Neil na parent. No? Sina Alan, sila Neil, sina Job, magsusurvive yan eh. No? Pero pinakamahirapang mag-survive na walang jacket sa lamig, si baby, yung infant. So fragile yan. Kasi from dun sa spirituality, from dead, kaka-infant niya lang. Naintindihan natin? So dapat nandun pa tayo sa share. No? Nandun pa tayo, hindi lang love of God na word of God na alam mo mahal ka ni Kristo, itong four spiritual laws, hindi lang ganun. You share your time. You share your effort. You share your money. Right? Andiyan yung talaga magpapaluwal ka para sa tao na yan. Andiyan yung maglalagay ka ng oras para sa tao na yan. Now, how about doon sa child? We connect. How do you connect? No, nakita mo, lumalago na siya, nakakilala na sa Panginoon, niyaya ka mag-basketball, 40 anyos na ako basketball. Sige, basketball, connect ka eh. Do you agree? Ang masakit, niyaya ko ni Hendrik, Pastor, mountain biking tayo. 40 anyos na ako, sige, mountain biking, kailangan mo kumonect eh. Do you agree? No? Connect na, alimbawa, bagong kilala niya lang ang Panginoon, na-enjoy niya ang Panginoon, di ba? O, kailangan niya maglipat ng bahay, o buhat ka. You need to connect. Do you agree? You need to invest time. You need to invest effort. You need to invest money. You need to invest everything you have. Sabi ni Kristo, follow me. Follow me. Sabi niya nga take up my cross. Di ba? Kumbaga, nandun talaga yung discipleship. Alright? Paano naman doon sa mga young adults, nag-matured na sa Panginoon? Minister to them. How do you minister to them? Counsel them. Kailangan nila ng counseling, give them counseling. Kailangan nila ng coaching, coach mo sila. Turuan mo sila paano mag-ministry. Alright? Ministering in the sense na, alam niyo ba na darating sa punto ng buhay ng tao na ikaw ang magde-dedicate. Diba? Pag-dedicate mo dyan, ikaw ang magkakasal, ikaw ang pag bumili ng kotse yan, i-dedicate mo yung kotse niyan, ano mo yan, pag bumili ng bahay, i-dedicate mo yung bahay niyan. No, hanggang sa mamatay, ikaw pa rin maglilibing. That's how you minister. Do you agree? No? Hindi mo kailangan maging pastor. Do you agree? Kasi you can minister as a simple Christian, halimbawa may namatayan, and then you stay beside the person, yakapin mo, don't say anything. Make him or her feel na nandun si Kristo at ikaw ang representative. Do you agree? That's how you minister. No? Ito ang pinaka-importante. For you to produce spiritual parent that will produce disciples, importante na you disciple people. Dito rin. Kung nagbigay ka, nag-share ka doon sa mga dead, kung nag-share ka doon sa mga infant, kung nag-connect ka doon sa mga children, kung nag-minister ka doon sa mga young adults spiritually, todo mo na lahat dito. Ito pati patot pa ng lahat. No? Kumbaga, kung yung binigay mo dito, akala mo madami na, dito mo ibubuhos lahat when you disciple. Do you agree? And you will understand this more this coming season. So I will teach you one-to-one how to disciple. As we end, sorry Alan na. Nasa lang. Puka muna. Pag sinabi kong as we end, 30 minutes pa yun. Joke lang. No, as we end na talaga. Okay? Okay. Let's play a game ulit as we end. Alright? Hulaan natin kung sino yung parent nito. Sino parent yan? Very good. FPJ. Galing nga. Diba? Anak ni FPJ yan. Alright? Dalawa yan. Yan, anak ni FPJ dalawa. Huwag nyo na alam kung sino yung mga nanay, chismis na yun. Alright? So dito, itong dalawang pogi na to, sino ang magulang nito? Si King. Ayan, Prince pala. Si Prince Charles at saka si
Princess Diana. Alright? Ito, sino tatay nito? Enjoy. Yun. Si Niño Mulak yan, ang tatay niya, si Don Pepot. Okay, ito mga tao nito, di ba? Ito yung parents sila. Right? They were able to reproduce people na somehow parehas nila. Do you agree? No? Alam nyo, pag tinawag kayo ng Panginoon na mag-reproduce ng mga dead, infant, child, young adult, at naging parent na kayo, yung anak mo, kamukha mo. Do you agree with that? Na sometimes, sinisisa ko yung tatay ko kasi may mga pangit ako nakikita ugali sa kanya. Pero nakikita ko rin sa sarili ko. Kasi ako at tatay ko magkamukha. Kahit anong gawin ko, parehas kami. Parehas kami ng dugo, parehas kami ng laman. Alright? Pero may choice ako na gayahin yung tama at hindi gayahin yung mali. You agree? Ngayon, pag nagkaroon ka ng anak, ang anak mo, reflection mo kung sino ka. Do you agree? Kaya nga minsan, tinitingnan ko yung mga anak ko, no? May mabait, may matigas ang ulo. Kasi minsan mabait ako, minsan matigas ang ulo ko. So, reflection ko sila. Do you agree with that? Na minsan sabi ng nanay ko, patayin niyo yung ilaw, sarado niyo yung pinto. Patayin niyo yung ilaw, sarado niyo yung pinto. Kuling-kuling na yung tenga ko. No? Sabi ko, pag ako nagkaroon ng asawa at anak, hindi ko sabihin yan. Oh, kailan lang? Patayin niyo yung ilaw, sarado niyo yung pinto. Patayin niyo yung ilaw, sarado niyo yung pinto. You see, kung ano yung parent, yun yung anak. Ngayon, pag hindi ka ready na naging parent, spiritual parent, patay ang anak. Do you agree? Importante, tama ang paglago mo. Kasi dalawang bagay lang yan. Either madala mo kay Kristo o mapalayo mo siya kay Kristo. Nakuha natin. Sayang naman, tatrabawin na lang natin, perfectoin na natin. Sayang naman, aayusin. Diba? Magpaalaga na lang tayo ng mga spiritual na anak natin. Gawin natin na kagaya ng pag-aalaga natin sa ating mga physical na anak. Alright? So, let's be spiritual parents. In Acts 1:8, ito Alan, as I end na talaga. Sabi sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses. Where? In Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ano yung ibig sabihin nito? Ito yung Jerusalem, ito yung Judea, ito yung Samaria, ito yung ends of the earth. Alright? Sila Kristo, si Kristo nagsasalita right? At yung mga kausap niya, taga Jerusalem. Alright? Lahat dito kamag-anak nila. Ito sa Judea, ito yung tribe nila. Ito yung area nila. Kasi tribe of Judah sila. So, kamag-anak na kamag-anak, kadugo pa yan. Alright? Itong Samaria, pinsan nila yan. Kasi mga ano yan mga half yan. No? Ito yung mga nakipag-asawa na sa ibang mga lahi. Okay. Ang tawag sa mga yan, Samaritans. Diba? Kaya galit sila sa mga Samaritans. Remember the Samaritan woman sa well? Ayaw nilang lapitan. Kasi despise sila. Kasi baliktad yung kultura natin. Sa kulturang Pilipino, kapag ang asawa mo, puti, at nagkaroon ka ng anak na half Filipino, half American, half European, dali mo sa Pilipinas, artista yun. Kasi tuwan-tuwa tayo doon sa mga half. Kit na kit tayo, right? Mga mistiso, di ba? No? We love yung mga mixture. Gusto natin yung itsura. Baliktad sa mga Israelites. Sa kanila, kapag half ka, hindi ka full-blooded Israelites, despise ka. Alright? So, galit sila dito sa mga Samaritans. No? Ano yung ends of the earth? So, eto Samaritans, no? Dito sila nakikipag-trade. Okay? Andyan yung kumbaga may workplace sila. No, itong ends of the earth, ano to? Ito yung labas na ng lugar nila. Okay. Saan ka tinatawag ng Panginoon maging spiritual parent? Sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, ends of the earth. Ano sabi? Ulitin ko lang. No? You will be my witnesses. Representative ko kayo. Mula sa Jerusalem, Judea, Samaria, and end of the earth. Mas malinaw, ang Jerusalem yung bahay mo. Do you agree? Sino nasa bahay mo? Asawa mo? Anak mo? Katulong? Driver? Minsan yung pinsan nakatira sa inyo. Yun
ang Jerusalem mo. No? Madalas, ang mga tao, pag nakakilala sa Diyos, hindi nila pag umuwi sa bahay at sinabi nila, "Oh, Jerusalem!" Nakalagay sa Bible sa Acts 1:8, kayo yung Jerusalem mo. Share ko lang love of God. Sabihin nila, kuya, di ka ba? Nakainom ka? Dati, masamang tao. Tapos ngayon, sabihin mo, Lord, Lord, Bible, God bless. Hindi kami naniniwala sa'yo. Huwag kayong mag-alala. Madami talagang taong hindi naniniwala sa home. Dahil mismo si Kristo, hindi siya pinaniwalaan. Pero don't stop. Do you agree? Don't stop. Kasi, marami rin naman sa home ni Jesus naniwala. Ultimong kapatid niya, si James, kumulat pa nga ng libro di ba? So, don't stop. Saan yung Judea at Samaria mo? Yun yung workplace mo. No? Maging effective ka sa workplace mo. Share the love of God. Be a spiritual parent. And how about to the world? Sa community. No? Mahirap para sa atin because we are not a community church. We are an ethnic community church. We are a Filipino ethnic community church. No? Ang community church, kagaya ng katabi natin church, na community church yan. Hindi, actually hindi rin. Ethnic din yan. Kasi puro sila African-American. No. Siguro masasabi natin ang community church, ang Shepherds of the Hills, ang real life. Yan. Kasi they serve the community. Right? Kahit anong kulay mo, they serve you. Pero tayo, kahit taga El Monte ka pa, kahit taga Baldwin ka pa, taga Panorama ka pa, taga Santa Clarita ka, we go here because we share one common thing. Ethnic community natin. Right? So, mahirap kasi iba-iba tayo ng community. Pero we can impact the world. Kasi dito, ends of the earth. Diba? So, ibig sabihin, ends of the earth, we can impact the world as long as we are part of a bigger group. That's why we are part of the Church of the Nazarene. Right? That's how we impact the world. Mas malakas tayo pag marami tayong kasama. Pero kung liit ng church natin, we will impact the world. That's impossible. Alright? So, as a church, ang tanong sa umaga na to, As we end. as we end. What stage are we at? No? We will celebrate our second year anniversary next Sunday. And ito magandang tanong natin. Are we still a spiritually dead church? Na kailangan pa rin natin mag-share sa lahat ng mga dito. Are we still a spiritual infant church? Na kailangan natin mag-share pa rin sa lahat ng mga dito. Or are we still a spiritual child church? Na kailangan natin kumonekta. At marami tayong connecting events. Or are we now a spiritual young adult church na we can minister to one another? At lahat ng papasok dito, kaya natin ministeran. Or are we now a spiritual parent na everybody is reproducing? No? If you will look at our church, I want you to answer this within the week sa sarili mo. As a church, as AO1 Church, nasaan na tayo? Anong stage na tayo? No? Dati nagkukwentuhan kami. Maraming church daw, pag tinanong mo, tinanong ng pastor, as a church, what stage are we at? Sasagot daw yung mga tao, Pastor, spiritual young adult na tayo. Sasagot din daw yung pastor, yes, I agree. We are a spiritual young adult church acting as spiritual children church. Tama yung stage mo. Pero, diba, acting as spiritual children church. Alright, as we end, Acts 2:42-46. And they devoted themselves to the apostles, teaching, and the fellowship, to the breaking of bread and prayers. And all came upon every soul, and many wonders and signs were being done. Through who? Through the apostles. Okay? Book of Acts, wala na si Jesus, nag-ascend na sa heaven, no? Ginagamit na sino? Mga apostoles na. And all who believed were together and had all things in